Magandang araw, class! Tayo ngayon ay nasa quarter 2, week 5 to 8 ng MAPE PE1. Ang ating aralin ay tungkol sa mga kilos lokomotor sa iba't ibang direksyon. Ako nga pala si Teacher Madu. Halina at samahan niyo ako. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang maisagawa mo ang paglalakbay sa tuwid, paliko, mataas at mababang lebel. Sa pamamagitan ng kilos lokomotor, makikilala mo ang kahalagahan ng pakikilahok sa masaya at kasiyasiyang pisikal na aktibidad at maipamamalas mo ang kasiyahan sa pagsagawa ng mga gawain. Tayo muna ay magbalik-aral tungkol sa mga kilos lokomotor. Isagawa ang mga kilos na ipinapakita sa larawan. Ang unang larawan ay pag-akyat sa hagdan. Subukan nyo nga daw gawin ito. Sa pangalawang larawan naman ay naglalakad. Sigurado ako kayang-kaya nyo nang gawin ang paglalakad. Ang sumunod na larawan ay ang paglundag. At ang sumunod ay ang pagtakbo. Ano nga daw ang ibig sabihin ng lokomotor? Kapag sinabi nating lokomotor, ito ay ang mga kilos na gumagalaw o umaalis sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Ano ang iyong naramdaman habang isinasagawa ang mga kilos lokomotor? Mapapansin mo na ikaw ay nagsasagawa ng mga kilos lokomotor sa iyong pang-araw-araw na mga gawain. Siguraduhin at panatilihin na sa iyong pagkilos ay hindi ka nakakasagi o nakabubunggo ng iba. Isaalang-alang lamang ang mga tama o dapat gawin. Maging mapanuri at gumalaw ng naaayon sa iyong espasyo. Mga bata, handa na ba kayo sa ating gawain? Kunin niyo na ang inyong lapis at kwaderno at ating sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Gumuhit ng mga tsinelas, sapatos o anumang suot sa paa sa iyong kwaderno. Iayos ang mga ito sa hanay ng hindi ito nagbubungguan. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Iguhit niyo muna ang inyong mga tsinelas o kaya sapatos. Dapat hindi ito nagbubungguan. Pagkatapos, sagutin na ang mga tanong. Una, ano ang iyong naiguhit? Pangalawa, mayroon bang mga bahagi nito na magkakadikit? Pangatlo, paano mo napanatili na hindi magkabungguan ang mga ito? Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ngayon naman ay ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Maglakad ng tuwid, paliko, pakurba, pasigsag, mataas at mababang lebel. Maaaring humingi ng gabay mula sa kapatid, magulang o sino mang kasama sa bahay. Gawing gabay ang mga halimbawang guhit sa ibaba. Ang una nating gagawin ay maglakad ng tuwid. Sumunod, ang paliko. At ang susundan natin ay ang pakurba. Maaari nyo itong i-record o i-video habang ito ay inyong isinasagawa. Pumunta naman tayo sa susunod nating gawain. Ang maglakad ng pasigsag. Susundan ito ng mataas na lebel. Unti-unti niyong sundan pataas.
ang inyong lakad. At sumunod naman, pumunta sa may pababa o mababang level. Para naman sukatin ang iyong kakayahan, tingnan naman natin ang mga rubrics o pamantayan. Matapos isagawa ang mga gawain mula sa sinundang pahina gamit ang talahan na yan. Lagyan ng check ang angkop na hanay. Unang pamantayan, na isagawa ang lahat ng mga kilos lokomotor. Lagyan ng check kung naisagawa o di naisagawa. 2. Naisagawa ang mga kilos lokomotor sa tamang direksyon. Ilagyan nyo nga daw ng check kung naisagawa o di nyo naisagawa. 3. Naisagawa ng maingat ang mga kilos lokomotor. Ano kaya ang inyong sasagot dito? Naisagawa o di naisagawa? Pumunta naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Awitin ang kantang Ako ay May Lobo. Lumakad ng pakanan at pakaliwa habang inaawit ito. Halina at samahan niyo akong umawit. Ang pamagat ng ating awit ay Ako ay May Lobo. Handa na ba kayo? Sabayan niyo ako. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, ibinili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Ginawa niyo ba ang lumakad ng pakanan at pakaliwa habang inaawit ito? Sana ay binidyo niyo ito para maipakita sa inyong guro. Sukatin ang iyong kakayahan. Matapos isagawa ang mga gawain sa pagkatuto bilang 3. Gumuhit ng 4 na regalo sa iyong kwaderno at isulat ang sumusunod na pamantayan. Kulayan ang regalo na nagsasaad ng pamantayan na iyong naisagawa. Kung walang pangkulay, lagyan ito ng check. Ang gagawin natin dito, guguhit muna tayo ng 4 na regalo. At sa loob nito ay isusulat ang mga sumusunod na pamantayan. Ang sa unang regalo ay ang masiglang na awit ang buong kanta. Pangalawang regalo, naisagawa ang mga kilos lokomotor. Pangatlo, naisagawa ang mga kilos lokomotor nang walang nagbubunggo na bagay o tao. Ika-4 na regalo, naisagawa ang gawain ng masaya. Sana ay naisagawa nyo ang lahat ng pamantayan para lahat kayo ay tama at kulayan nyo ang regalo na inyong naisagawa. Ngayon naman ay pumunta tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Isagawa ang isa sa mga sumusunod na gawain. Piliin ang gawain na sa palagay mo ay mas madali para sa iyo. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isagawa ang mga gawaing pisikal batay sa iyong sagot sa tanong. Hayaan ang iyong kapatid, magulang o sino mang kasama sa bahay na nakatatanda na basahin ang mga tanong para sa iyo. Ang gagawin nyo naman dito, isasagawa nyo ang isa sa mga sumusunod na gawain, pipiliin nyo yung mas madali para sa inyo, at sasagutin ang mga tanong sa ibaba. Sa letter A, lumakad ng pasulong. Letter B naman, lumakad ng pasigsag. Letter C, tumakbo ng malumanay. Letter D, lumundag ng marahan. Ngayon naman, sagutin ang nasa bilang 1. Alin sa mga sumusunod ang direksyon ng kilos kung aakyat ka ng hagdan? Ito ba ay letter A, paliko,
B. Pakurba, C. Tuwid, D. Mataas na level. Number 2, ang kilos pakanan at pakaliwa ay nagsasaad ng direksyon na patlang. A. Paliko, B. Mataas na level, C. Tuwid, D. Mababa na level. 3. Ano ang direksyon kung ikaw ay naglalakad sa pabilog na daan? A. Paliko, B. Mataas na level, C. Tuwid, D. Pakurba. Sana nakuha nyo ang inyong sagot. Para sa letter B na gawain, lagyan ng check sa angkop na hanay kung ang mga kilos lokomotor ay naisagawa mo na. Kung hindi pa, isagawa ito sa tulong ng iyong kapatid, magulang o sino mang kasama sa bahay na nakatatanda. Narito ang rubric sa pagsasagawa. Para sa pisikal na gawain o kilos lokomotor, ang una ay paglakad. Lagyan nyo ng check kung naisagawa o hindi naisagawa. 2. Paglukso. Alin ang iyong chechikan dito? Naisagawa mo ba o hindi naisagawa? 3. Pagtakbo. 4. Pagkandirit. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Sagutin ang mga tanong, isulat ang oo o hindi ayon sa mga pahayag. Gawin ito sa iyong kwaderno. Makinig mabuti mga bata. Number 1. Nakapaglalakbay ako ng wasto sa tuwid o paliko-likong daan. Oo o hindi. Isulat ang inyong sagot sa bilang 1. Number 2. Nahirapan ako sa mababang level at hindi nahirapan sa mataas na level. Oo o hindi. 3. Nakapagsagawa ako ng gawaing pisikal sa pamamagitan ng mga kilos lokomotor. Oo o hindi. 4. Nakapagsasagawa ako ng iba't ibang kilos lokomotor sa iba't ibang direksyon. Ano ang iyong sagot? Oo o hindi? 5. Nasisiyahan ako sa mga pisikal na gawain sa pamamagitan ng kilos lokomotor ng may koordinasyon. Oo ba to o hindi? Isulat ang iyong sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno. Pagmasdang mabuti ang nasa larawan. Para sa bilang 1, pagdaan o pag-ikot sa rotonda. Ano kaya ang ginawa nating kilos lokomotor para dito? A. Tuwid, B. Paliko, C. Zigzag. Number 2. Para naman sa pagtawid sa tulay, anong direksyon ang ating gagawin o gagamitin? Letter A. Tuwid, B. Paliko, C. Zigzag. Number 3. Pag-iwas sa mga sagabal. Tingnan niyo mabuti ang larawan. Meron diyang arrow kung saan papunta ito. May pataas, meron ding pababa. Ano kaya ang direksyon ng ating susundin? A. Tuwid, B. Paliko, o C. Pasigsag? Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 7. Tukuyin ang larawan. Isulat ang iyong sagot sa pinagsama-samang maliliit na kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Pagmasdan niyong mabuti ang nasa larawan. Ano kaya ang direksyon na kanyang iginuhit? Buuin niyo ang nasa kahon. Sumunod naman na larawan ay merong nakadrawing dyan na ano kaya ito? Kumpletuhin ang tinatanong o hinahanap na mga letra. Number 3.
Pagmasdang mabuti ang nasa larawan. Ano kayang direksyon ang kanyang ginawa? At ang sumunod naman, ang pang-apat, tingnan mabuti, isulat ang mga letrang nawawala. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Isagawa ang isa sa mga sumusunod na gawain. Piliin ang gawain na sa palagay mo ay mas madali para sa iyo. Para sa A, gawin ang mga kilos na nakasaad sa mapa upang makarating sa nakasaad na lugar. Dahil hindi pa maaaring lumabas, gawin ito sa loob ng tahanan. Ang nakalagay dyan mula sa ibaba. Tingnan niyo mabuti ang nasa larawan. Ang bata ay lumakad ng 10 hakbang. Gawin niyo nga daw ito. Kapag ginawa niyo ang gawain, i-video niyo rin ito. Ang unang gagawin, lumakad ng 10 hakbang. Sumunod naman, lumiko sa kanan. Pangatlo naman, lumundag ng pasigsag pa kanan. Ang susunod na gagawin, lumakad muli ng pakurba ng may 5 hakbang. At ang susunod o huling gawain ay ang bahay ng tiyahin natin. Dapat nakarating na tayo doon. Kung hindi man, doon sa direksyon na gusto niyang puntahan. Para sa gawain sa letrang B, gumuhit ng isang mapa papunta sa iyong paaralan. Gawin ito sa tulong ng iyong magulang o sino mang kasama sa bahay. Gamitin ang mga kilos lokomotor at iba't ibang direksyon. Gawin ito sa isang malinis na puting papel at iulat sa iyong guro. Para naman sa letrang C, gumupit ng isang larawan na nagpapakita ng kilos lokomotor na may iba't ibang direksyon. Gawin ito sa tulong ng iyong nanay o sino mang kasama sa bahay. Idikit ito sa iyong kwaderno. Hahanap kayo pwedeng sa magazine o pwede rin sa libro na hindi na ginagamit. At gumupit ng larawan na nagpapakita ng kilos lokomotor na merong iba't ibang direksyon. Idikit ito sa iyong kwaderno. Para naman sa ating karagdagang gawain, puna ng mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Piliin sa kahon sa ibaba ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pagpipilian na nakasulat sa loob ng kahon. Ang salitang malusog, pisikal, makilahok at direksyon. Babasahin ko naman ang inyong bubuuing talata. Sa pamamagitan ng mga patlang, maaari ka nang makabuo ng mga gawaing pisikal ng may koordinasyon. Dapat kang patlang sa nakakaaliw at kasiyasiyang mga gawaing patlang ng may koordinasyon. Makatutulong ito sa iyo upang lalo ka pang maging patlang. Ano kaya ang inyong sasagot para makompleto nyo ang talata? Pumili lang sa loob ng kahon at isulat sa mga patlang. Kung nasagutan nyo ang lahat ng ating gawain, binabati ko kayo. Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam!